The Lord be with you. And with your spirit. From the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Chapter 6, verses 24 to 35. When the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they themselves got into boats and came to Capernaum looking for Jesus. And when they found him across the sea, they said to him, "Rabbi, when did you get here?" Jesus answered them and said, "Amen, amen, I say to you, you are looking for me not because you saw signs, but because you ate the loaves and were filled. Do not work for food that perishes, but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. For on him the Father, God, has set his seal." So they said to him, "What can we do to accomplish the works of God?" Jesus answered and said to them, "This is the work of God, that you believe in the one he sent." So they said to him, "What sign can you do that we may see and believe in you? What can you do? Our ancestors ate manna in the desert, as it is written, 'He gave them bread from heaven to eat.'" So Jesus said to them, "Amen, amen, I say to you, it was not Moses who gave the bread from heaven. My Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to the world." So they said to him, "Sir, give us this bread always." Jesus said to them, "I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, brothers and sisters. So, kamusta na po kayo? ECQ Part 3 ulit tayo sa August 6. Kaya't tayo ay live stream lang. Wala na pong in-person para sa mga misa natin. At bago tayo magsimula sa ating pagninilay, nais ko pong makiramay sa pamilya ni Liana Bethia Concepcion from IDI Village. Ibe-bless po natin yung kanyang cremains after the Mass. Yung huling yugto ng ating ebanghelyo nung nakaraang linggo, tila naabot na ni Jesus ang tuktok ng kanyang tagumpay. Yung mga busog na mga tao na pinakain niya sa pamamagitan ng himala ng pagpaparami ng tinapay at alak tuloy, isda. Ninais nilang gawin siyang hari. Kaya lang yung tila parang tagumpay ni Jesus ay isang kapalpakan. Hindi naunawaan ng mga tao yung palatandaan ng pagpaparami ng tinapay at isda. The miracle of the multiplication of the loaves and the fish was misunderstood. Ang layunin ni Jesus sa himalang ito ay magmungkahi ng pagbabahagi. Kaya lang ang nakita ng mga tao ay libreng pagkain lang, walang pagbabahagi. Kaya't nung umalis kaagad si Jesus dahil nakita niya na yung expected outcome ng kanyang himala ay hindi nangyari, bagkus gagawin pa siyang hari. Nung nakarating siya sa Capernaum, maraming mga tao ang nagpuntahan din doon at tinanong siya, "Rabbi, when did you get here?" Yung tanong na yun, nahalata kagad ni Jesus na may mali siya. Sa likod ng tanong na yun, "Rabbi,
kailan ka ulit magpaparami ng pagkain, tinapay at isda? Siguro kung nangyari ito ngayon, na nagparami ng tinapay at isda ang Panginoon, siguro susunod din tayo para kumuha ng libreng tinapay at isda. Yung iba siguro, yung mga enterprising, i-online pa yun. May nakakuha akong tinapay, galing kay Jesus. Ibebenta pa niya. Gagawing scam. Magiging kasing lakas kayo na Heidelin Diaz pag kinain nyo itong libreng tinapay na natanggap ko. So yun yung naisip ni Jesus. The people followed him because of the food and not the meaning of the miracle. Kaya unti-unti, hindi naman nagpakita ng frustration si Jesus. Ginawa niya itong pamamaraan para unti-unting humakbang sila sa susunod na antas ng pananampalataya. To open their eyes, to explain the meaning of the miracle. Kaya't nagkaroon ng magandang dialogo, discussion tungkol sa tinapay. At humingi ng palatandaan ng mga tao, katulad ng palatandaan ng unang pagbasa. Nagutom yung mga tao sa disyerto at nagbigay ng pagkain ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Pero ang talagang himala po roon ay hindi talaga yung umulan ng quails, dumami yung paggawa ng tinapay. Hanggang ngayon, yung nangyari sa unang pagbasa ay natural na nangyayari. In spring and autumn, quails migrate in flocks between Africa, Arabia, and the Mediterranean countries. Pagpagod na yung mga quails sa pag-migrate, they stop in the Sinai Peninsula and become easy prey to the Bedouins, yung mga naninirahan sa disyerto. So it was a natural phenomenon, yung pagdating ng mga quails. The manna, in turn, is the whitish discharge that comes from a shrub that grows in the desert of Sinai and is called by the botanists in the scientific name, Tamarix manifera. Pinakain ng Diyos sa mga tao sa pamamagitan ng pagtuklas kung paano kumain sa disyerto. Yan yung ginawa ng Diyos. Tinuruan si Moises upang makakita ng pagkain. Yun yung himala. The quails and manna appeared to the believers as gifts of heaven. Yan yung hinahanap na palatandaan ng mga tao kay Jesus. Kaya lang, sinasabi ni Jesus, mas higit pa ang gusto kong ialay sa inyo. Pag kinain nyo ang tinapay na ito, hindi na kayo magugutom. And what was he referring to? He was referring to his words. Sa misang ito, ipagdasal uli natin ang ating kalagayan. Kahit na yung iba ay bakunado na, meron pa ring ECQ. Gutom na naman. At ipagdasal natin na sa panahon ng ECQ, marami tayong panahon na nasa bahay, sana magkaroon tayo ng pagkakataon na magnilay sa salita ng Diyos. Sa tinapay ng buhay. Hindi pa tinutukoy ni Jesus na yung tinapay ng buhay ang Eucharistia dito sa bahaging ito ng kanyang proseso ng pagpapaliwanag sa mga tao. Wala pa yung Eucharistia. Ang tinapay ng buhay na sinasabi ng Panginoon dito ay yung kanyang salita at turo na siyang magbibigay sa atin ng kapunuan to satisfy our deepest hungers and thirsts in life. So sa panahon ng pandemya, siguro yung iba sa atin ay nalulungkot na naman dahil ECQ Part 3. Paulit-ulit. Pero sa tulong ng salita ng Diyos, sana yung mga kinakailangan natin sa ating buhay, puso at kalooban, mapunuan Jesus. We are given time to reflect upang sa ganoon
Maging matatag tayo, hindi tayo mawala ng pag-asa, hindi tayo masyadong malungkot, konti lang. At maging tinapay din tayo para sa ating kapwa.